Miss, excuse me lang ha. Nasa loob ka ng isang restaurant. Dapat hindi ka nag-i-spray ng basta-basta, lalo't kumakain yung mga taong nasa paligid mo. Excuse me din. Kailan ka ba nakakitang pabango na hindi ini-spray? Tsaka ito lang yung pabango na kasya dito sa bag ko, no? Ito kasing ginagamit kong pabango, hindi na kailangang i-spray. Tsaka kasyang-kasya siya kahit napakaliit lang ng bag mo. Sobrang cute size lang din ito at tagal din siyang matanggal sa katawan mo. Ganito lang yung itsura niya. Bahid-bahid na lang. Yan, tingnan mo oh. Sino mag-aakala na ito ay isang perfume? Pwede mo na siyang i-apply sa sarili mo. Sobrang mamahalin yung amoy niya pero yung presyo niya, murang-mura. Kaya kahit nasa event ka, may maliit ka na size na bag, pwedeng-pwede mo siyang dalhin para i-apply ka ng pabango mo. Pasimple ka lang. Oh, hindi ka na mag-i-spray. Alam yun, yung kapag lumakad ka, tas ito yung naging pabango mo, naamoy ka na. Parang wala kang utang sa mundo. Yung 01, yung amoy niya para kang pupunta ng event ng mga mayayaman. Ito namang 02 guys, alam niya ba yung para kayong may PTA meeting tapos nakatingin silang lahat sa'yo? Kasi para kang mag-aambag ng milyon-milyon. Ganun yung amoy niya. Ito namang 03, maaamoy niyo to sa mga store na mamahalin. Talaga guys, yung naaamoy ko sa mga tao doon sa BGC. Pang BGC yung amoy nito, promise. At last naman, itong 04. Ito yung klase ng amoy na kapag nag-apply ka bilang yaya sa mga mayayaman, maaamoy mo to sa kanilang mga kwarto. Amoy BGC nga. Amoy mayaman. Tingnan ko nga kung kasya ito dito sa pinakamaliit kong bag. Finally, pwede siyang dalhin kahit saan. Thank you din sa bigay mo. Pakibantayan lang ito, anak ko ha. Magtitimpla lang ako ng milk niya. Nak, huwag mo silang takutin ha. Babe ka lang. Salamat sa pagbabantay dito sa anak ko. Naging behave ka ba? Reading foul comments sa lahat ng social media platforms. Kasi wala naman talaga ako masyadong mga basher-basher na yan kasi hindi naman ako relevant sa mga social media or hindi naman ako ganun pinag-uusapan. Kaya isa naman akong tahimik na social media. May mga napadaan sa akin pero hindi naman sila yung parang totally basher na laging nagbabash, ganun. Parang siguro dumaan lang yung video ko sa kanila tapos nairita sila tapos sige mag-comment nga ako dito. Ganun lang. So ngayon babasahin natin lahat ng mga comments nila. Huwag kayong mag-alala dahil hindi rin naman ako mang-aaway dito. Wala lang, parang magre-react lang ako sa mga sinasabi nila. So anyways, may dala akong syempre pagkain. At ito ang pinakauna na nakita ko. Ito sabi niya, nakaka-distract yung ngumunguya habang nagsasalita. Hays, sa totoo lang naiintindihan ko naman kasi kahit ako minsan may mga ganung may mga ganung pet peeves. Yung tipong maingay kumain or nagsasalita habang kumakain or puno yung bunganga. Kaya naiintindihan ko siya. Kaya lang kasi, in my case, ang ginagawa ko is mukbang kwentuhan. Sabi nagmumukbang ako, hindi lang mukbang. Kapag mukbang, kakain lang, papanoorin niyo lang ako habang kumakain, ganun. Pero kasi ang ginagawa ko, nagkukwento ako habang nagmumukbang. So kapag ang ginawa ko, kumain muna tapos nagkwento, so hindi na siya matatawag na mukbang kwentuhan. Okay, next naman tayo. Ganda sana mga video mo, kaso putol-putol. Kaya di na ako nanonood. Actually, hindi naman talaga putol-putol yung video ko. Nabanggit ko na sa lahat ng... Actually, nababanggit ko naman talaga sa lahat ng mga video ko lang. Part 2 is wala dito. Nasa ibang app siya, nasa red app siya. Kaya kailangan mo talaga mag-effort pumunta doon kasi nag-effort din naman akong gumawa ng video. Nag-effort din akong gumawa ng POV. Kaya sana, mag-effort din yung mga viewers ko na pumunta sa red app para panoorin ng buo. Kasi kailangan mo din naman kumita habang nagpi-POV. Hindi naman parang sa pag-ibig lang yan, di ba? Hindi naman pwedeng bigay ng bigay sa minamahal. Pero kailangan, parehas kayong nabibenefit sa isa't isa. Kaya ganun yun. So kung hindi na siya nanonood dahil putol-putol yung mga napapanood niyang mga video ko, wala namang problema doon. Kaya kumbal.
Di ko alam kung ako lang, pero nakaka-distract yung pagkain niya. Naiintindihan ko si ate kung bakit nandi-distract siya sa pagkain ko. Daw ako kumain, gano'n. Wala namang problema sa ganung thoughts niya or sa ganung opinion niya. Naka-microphone kasi ako, nakalapil ako dito. Pangmukbang din kasi ito eh. So, kahit na sigaw ng langgam dyan, maririnig talaga kasi ganito yung mic ko. Kaya naririnig yung, yung tunog-tunog ng bunganga ko. Pero, pag nakasama nyo din naman ako, tapos nakasama nyo akong kumain, nakita nyo naman kung gano'n kumain, kung paano ako kumain. Hindi naman ako ganun kaingay or hindi naman nakaka-distort yung pagkain. So yun, next, ang dami mong alam. Pero usually kasi sa mga ganito, kapag nag-share ako ng mga opinion ko, like ano ba, mga weird na behavior, mga ganun-ganun. So sabi niya, dami mong alam. Huwag ka lang manood kung feeling mo marami akong alam. Pero isa lang din ang alam ko. Marami akong alam. Hindi ko alam i-reply ko sa'yo, bala ka dyan. Feeling naman ito maganda siya. Tapos ang react, 127, haha. Alam mo ate, hindi naman ako nagmamaganda doon sa video ko. Wala naman ako binanggit na na maganda ako. Yung tinutukoy niyang kung saan siya nag-comment, yung video na tinutukoy niya is yung nagsabi ako ng mga makikinis na influencer or content creator na na-meet ko. Nireview ko mabuti yung video na yun. Wala naman akong sinabing maganda ako. Wala namang pagbubuhat na bangko na naganap or na nangyari or nasabi. So bakit mo yan comment? Tsaka kung feeling mo maganda ako, siguro para sa'yo hindi. Pero mas maganda pa rin ako sa'yo. Alam ko naman yun ate, hindi naman ako nagmamaganda. Kaya nga hindi ako nagko-comment ng pakit-pakit. Never ba ako makikita, or siguro minsan-minsan lang ako makikita mag-upload ng mga video na pakit-pakit, mapaganda-paganda, pa-sexy, dahil alam ko naman na hindi. Kaya nga ako nagpi-POV kasi alam ko na yun lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi naman ako kasing ganda ng mga iniidolo yung mga influencer or mga content creator. Pero ito lang sigurado be, hindi naman ako nagmamaganda. Kaya hindi ko feeling na maganda ako. Nakakainis mo kumain, ang ingay. Inuulit ko, nagmumukbang kwentuhan tayo, so kailangan kong magsalita habang nagmumukbang, and then isa pa, naka-microphone ako, nakalapel, kaya kahit na pagtanggal ko ng tinga dyan, maririnig nyo talaga kasi andito lang yung microphone, okay? Nakakadagdag ba yung kumakain ka habang nagva-vlog? May ganun pa siya. Kinakaganda ba yun? Ngiwi na eh. Okay, kung nakakadagdag ba yung kumakain ka habang nagva-vlog? Feeling ko yes, kasi minsan sa pag-i-scroll sa TikTok, minsan kapag magkakwentuhan ka lang, pag sinabi ko, hi guys, mayroon lang ko i-share sa inyo nang wala ang pagkain. Wait lang. Nang wala ang pagkain, minsan, ini-scroll na ng iba. Like, ano pa namin sa'yo? Ganun. Pero kasi, may mga tao na kapag nakita ko, may pagkain siya sa harap niya. Ganun, parang pinapanood nila. Ganun. Kaya nasisiyahan din naman ako kapag gumaganda yung views or may engagement kahit paano yung mga ginagawa kong mukbang kwentuhan. Kaya feeling ko, yes, nakakadagdag siya. May vid talagang nakakainis, pero pinapanood ko pa rin. Dalawa yung gusto niyo iparating, double meaning. Una, nakakainis. Siguro, ako, the way kung paano ako mag-content, nakakainis para sa kanya yon. Pero, may advantage kasi, pinapanood niya pa rin ako. It means, kumikita pa rin ako dahil pinapanood niya pa rin ako. So, magta-thank you ako dahil pinapanood mo pa rin ako. At magsasorry ako kung naiinis ka sa akin. Ayun, magsasorry ako kung naiinis. Diba? Magsasorry na ako sa'yo, be. Mag-POV ka na lang, te. Ito ate yung parang hindi ko alam kung anong kinomenta niya dito, kung sa vlog ba, sa sayaw, or ako kasi, may mga nakakapagsabi din naman sa akin, nagpapayo sila sa akin na try ko din or mag-explore ako ng ibang content para hindi magsawa yung mga viewers ko sa POV. Kaya nagtatry akong mag-vlog, sumasayaw, magbang kwentuhan, tinatry ko yung mga yan kasi nga nag-explore ako ng ibang content. Gusto ko rin kasi patunayan sa inyo, sa mga viewers ko, na flexible akong content creator at kaya kong gawin kahit na anong trending man na content ang maglipan sa buong mundo. Yan. Next, parang abnoy, mukhang adik kasi, hahaha, shut up. Diba? Alam mo, wala namang problema kung abnoy ako or wala namang problema sa mga ganong klaseng disabilities. Kung mukha akong abnoy para sa'yo, wala namang problema doon. Block mo na lang ako. Sadyang wag mo lang parang ida-down yung abnoy, yung feeling nyo pag abnoy, ganon. Wag nyo na ulit-ulitin yun kasi nga, wala namang problema. Kailangan natin i-treat na special yung mga abnoy or may mga disabilities, ganon. Pero yung sinabi niyang mukhang addict, doon ka nagkakamali dahil hindi mukha addict talaga. Hindi, biro lang. So, hindi ako addict. No, hindi ako addict. Yan ang tinatanggi ko. Kung mukha akong addict para sa'yo, wala namang problema. O, pakita ka muna sa profile picture mo. Next. Ganda-ganda ka talaga sa sarili mo. Paulit-ulit, no? Wala naman kasi ako sinasabing maganda ako. Magbigay ka nga ng i-send mo yung link dyan sa comment section, ha? Dito sa comment section din sa video na to kung saan ko sinabing maganda ako. Ay! Kaya kung ganda-ganda man ako sa sarili ko, so what? Ano mo dun? Anong paki mo dun? Anong nagandang-ganda ako sa'yo, diba? Anong nagandang-ganda ako sa sarili mo? Nakadalawang comment pa siya. As in, pinatarget niya talaga na parang idaw lang ko sa itsura ka. Akala mo talaga maganda ka, no? Next na tayo. Bakit ang dami niyang basher? Wala naman siyang ginagawa. At sa totoo lang, dito sa mundong ibabaw ng mundong pag-asa, ng mundong universe, kapag nag-express ka ng opinion mo, ibabash ka talaga ng mga hindi nakakaget sa'yo. So, gets ko yung mga basher. Okay, next. Ayusin mo bunganga mo. Paano ko ayusin yung bunganga ko? Bunganga ko na talaga to. Paano ko ayusin? Ipaparitoke ko ba? Or i-change ko ba? Kung paano ako magsalita, kung paano ako umuya, kung paano ako mag-content, kung paano ako I-comment mo dyan, ha?
Aayusin ko yung bunganga ko. Gagawin ko. Parang, next, parang ang tagal na ng braces mo, wala naman naayos. Ganun pa rin itsura. Akala mo lang yung walang naayos. Pero sa totoo lang kasi, hindi ako masipag magpa-adjust. Hindi ako magpapa-adjust. Kasi nga, hindi ako masipag, tamad ako magpa-adjust. Kaya siguro ganun, at wala namang fault yung dentista ko. Ako, sa akin ang may fault. Pero kung sa tingin mo walang naayos, siguro kasi hindi mo pa ako napapanood noon pa. Nang dati kong ngipin, para may reference ka, para masabi mong walang nagbago sa may improvement naman kahit papano. Kita ko naman yun. Next, yung display mo na food is unnecessary. Di ka naman nagmumukbang. Doesn't add value. Parang unnecessary. Parang hindi ako nagmumukbang. Siguro kasi yung mukbang na kinalakihan mo is inuubos yung kinakain. Ako kasi, ina-calorie deficit ako, nagda-diet ako, so hindi ko siya pwedeng ubusin. Kaya, pero nasasabi ko pa rin siyang mukbang kasi kumakain ako. Pero correct nyo na lang ako kung mali yung pagkakaintindi ko sa mukbang. Ano na lang, kain while kwentuhan. Or kwentuhan while kumakain. Ganun na lang. Sabi niya, ba't sa'yo hindi effective? Ang tinutukoy niya is yung brilliant na video ko na kung sa pinupuri ko yung mga content creator na may sobrang makinis. Okay, sabi niya, kung sa tingin mo hindi effective sa akin, bibigyan kita ng mga pictures ko kung saan duman ako sa mga breakouts, duman ako sa kung saan marami akong pimples, na nawalan din ako ng pag-asa gaya ng iba, pero binago ng brilliant yung buhay ko. Pero para sa akin, dahil mukha ko ito, kitang-kita ko yung grabing improvement mula nung gumamit ako ng brilliant rejuvenating set. So ito yung brilliant na tinutukoy niya guys na hindi effective sa akin. Ito ay ginagamit ko ng ilang years na. Pero dati, paminsan-minsan lang ako nagre-rejuve kapag ano lang, parang twice a month, ganun lang. Pero kasi ngayon, nagbabalik loob na ako talaga. As in, parang mas madalas na ako mag-rejuve ngayon. Itong pack na to, murang-mura lang ito, 200 plus lang ata kapag nag-check out kayo dyan sa Yellow Basket. Ito ay meron ng sabon, meron ng toner, meron ng cream, at meron na siyang sunscreen. Yung sunscreen niya guys, ang dami nagsasabi sobrang ganda ng sunscreen ng Brilliant. At hindi lang naman ako nagpapatunay na perfect ang Brilliant sa lahat ng mga gusto mag-reset ng kanilang face. Dahil kung titingnan nyo, marami ng sold ito, marami ng mga good reviews, marami ng nagpapatunay na ito ay perfect, ito ay maganda, ito ay effective, lahat na perfect. So ngayon, hindi ko sinasabi na gumamit ang lahat para lang sa akin. Kung gusto nyo i-try, you can try it now. Na gusto nyo mag-check out na kayo ngayon. Okay, bago pa kayo maubusan. Napansin nyo na hindi naman masyadong effective sa inyo, hindi kayo hiyang, nagkaroon ng mga reactions sa mga mga ganito ganyan. Huwag na kayong gumamit. Itigil niyo na. Huwag na kayong parang ipipilit niyo na ganito ganyan, huwag na, okay? Pero para sa lahat ng mga napatunayan na ito ay effective at gusto ulit magbalik loob, ito na yung sign para magbalik loob tayo. Para lalong pumuti ang ating face at hindi lang pumuti, kuminis, kumanda, tsaka ma-refresh ang ating skin barrier. Okay, so sa lahat ng mga nanonood dyan na gusto mag-try ng Brilliant, huwag kayong matatakot dahil gaya ko, natakot din ako nung una, pero ngayon, hindi na ako natatakot at sobrang confident talaga akong humarap na sa public without makeup dahil kay Brilliant.